Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Sean Andrew Pajarillo, suspect sa hit and run incident, nakapiyansa na. Nahatagan og temporaryong kagawasan. Papal Nuncio sa Pilipinas mitambag. Mas maayong manimba karong Valentine's Day. Oras sa mga traffic light dinha sa dakbayan sa Mandaue. Giplanuhan nga usbon. Top drug personality sa bangka Lapu-Lapu nasikop sa buy-bust operation. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, suspect sa hit and run incident sa ni Sean Andrew Pajarillo nakagawas na human nakapiyansa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Gipasalig sa iyang abogado nga dili mo iskapo ang akusado ug atubangon ang kaso sa korte. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gihulagway ni Attorney Julito Anyora ang legal counsel ni Sean Andrew Pajarillo nga nagbaso lang iyang kliyente sa nahitabo kang Kingston Ralph Cheng niadtong Domingo sa kadlawon sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Matod niya nga makita niya sa dihang didto sa sulod sa pribadong lawak sa Tambalanan sa syudad sa Mandaue diin gi-hospital arrest si Pajarillo, nagsigi kini og hilak. Personal siya nga nakighinabi apan giingong dili ni motubag bisan ato sa inquest proceeding sa piskalya ug wa siya masayod kung unsa kaapektado ang iyang kliyente sa maong insidente. Lakip sa iyang gipangutana kung unsay nahitabo kung hubog ba kini ato sa pagkabangga niya sa biktima, wa kini motingog og igo lang matod pa kini mohilak. Giangko ni Anyora nga nakadawat siyang tawag sa telepono nga nagpahibaw nga adunay ni gawas nga istorya nga dalhon sa Canada ang suspect sa iyang pamilya. Kini mo hinungdan nga iyang giingnan ang mga ginikanan ni ini nga di ni buhaton. Mipasalig na ang pamilya nga di nila palayason si Pajarillo ug ilang subayon ang tanang proseso sa balaod ug magpaabot sa gikatakdang arraignment sa korte. Mipasupot sila og pahasubo sa pamilya, kabanay ug higala sa biktima ug nakasabot sila sa gibati tungod kay adunay kinabuhi ang nakalas. Dungan kini sa pasalig ni ilang atubangon kung unsa man ang sangputan sa kaso. Una na nga nakapiyansa balor 72,000 pesos sa kasong reckless imprudence resulting in homicide si Pajarillo, diin hugot nga seguridad ang gipatuman sa Cebu City Police Office dito sa korte. Human nga nakapiyansa, mibalik matod pa sila sa Tambalanan diin siya na-admit aron iproseso ang pagawas ni ini. Matod di Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa CCPO, nga ang mga investigador sa Traffic Enforcement Unit nakaduso na sa ilang mga ebidensya ngadto sa piskalya. Magpaabot na lang usab sila sa pagdungog sa maong kaso sa korte. Crystal Joy Filerca, CCTN News. 5 kagiingong security escort ni Sean Andrew Pajarillo gipasakaan og kasong kalapasan sa Private Security Act. Apan gimakak sa abogado sa pamilya nga security guard ni Pajarillo ang maong mga lalaki. Ang kasayuran hato ni Mary Rose Sagarino. Alas 10 kaganinang buntag, gida sa Mandaue City Hall of Justice ang 5 kagiingong nagpailang security escort ni Sean Andrew Pajarillo ang nakahit and run sa Banilad alang sa inquest proceedings. Ang 5 giingong misuway pagsud sa private room ni Pajarillo sa usa ka pribadong tambalanan sa Dakbayan sa Mandaue. Nagpaila og security escort apan sa dihang gipangitaan og lisensya sa pulis, wala kini mapakita nga konektado sa lehitimong security agency. Ang mga lalaki gida sa Police Station 2 sa Mandaue City Police Office kung asa ang jurisdiksyon sa tambalanan.
Mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro Cantuna, ang tigpamaba sa MCPO nga ang pagdakop gipatuman sa pagpakigalayon sa Cebu City Police Office. So after kay ni kuan na sad pod ni coordinate pod ang Cebu City Police Office sa RCSU 7, RPSPU and also sa IMEG kay para pag kuan sad pod pag-check kung kaning mga tawhana regarding sad pod sa ilahang identity. And upon checking sa ilang personality, gipangpangayuan sila o kuan sad pod ang ilahang ID kay suma security man sila, so gipangitaan sila og license. Then wala man sila maikapakita kaning 5, so mao to nga gi-arrest sila. Ang mga sospek ang gipasakaan og kaso kalapasan sa Republic Act 11917 o Private Security Act, engaging in the exercise of security profession without authority. Apan gihimakak ni Attorney Nadjer Judalman, usa sa mga counsel sa pamilyang Pajarillo, nga gihire isip security guard ang maong mga lalaki. Acquainted sila sa family ni Sean. Okay. Ano visit sila like sa internet? Well, it's their discretion naman. Dili naman ta maka-question kung unsa ilang intention ana. Basta family acquaintances sila. They are not security escorts. They are not hired to provide kuan. Wala sila kanang dili sila hired as security escort. Mato ni Dalman nga wala usab magda o makuhaan og armas ang mga lalaki. Gani anaa sa cafeteria sa hospital atol sa pagdakop. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Mga balay imnanan sa dakbayan sa Sugbo gustong pahugtan sa konseho pinagi sa ordinansahon. Kini aron dili masubli na ang gidangatan sa hit and run nga biktima nga si Kingston Cheng. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human nga nimong sumsuman sa publiko ang kamatayon ni Kingston Ralph Cheng ning si Manaha. Buot sa konseho sa syudad sa Sugbo nga pahugtan pa ang mga balay imnanan aron pakigbatukan ang drunk driving. Pinagi kini sa idusong ordinansahon sa konseho diin buot nilang panubagon ang mga bars nga napasagad lang sa gidangatan sila mga customers. Mato ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga kinahanglang magbaton ang matag bar og CCTV cameras aron bantayan ang mga kalihukan sa sulod. Kinahanglan usab nga pugnan sa mga waiters ug operators sa bar ang customer sa gayong mahubog na gyud siya. Kini aron kalikayan ang pagmaneho sa dalan nga mosangput pa sa mga aksidente. And we'll put the appropriate signs there to make it clear that if someone is heavily intoxicated, that the police should be called so that he will not be allowed to drive his car home. Usa si Konsyal Harold Go sa mga gitahasan ni Osmeña sa pagpalabang sa mong ordinansahon. Nimong sumsuman sa netizens ang detalye siyang draft ordinance. Diin silutan ang mga establishmentong nagpasagad lang sa mga heavily intoxicated customers. Sunod buwan pa man ipalabang sa konseho among lagda aron tukion kini ngadto sa mga apektadong stakeholders. This is not final. So, daghan patag aspects i-review. Unya, mga comments na to sa itong mga kaigsunon diri sa dakbayan sa Sugbo, we'll also consider it from the perspective sa usa ka negosyante, perspective sa bartender, o even sa customers themselves. So, we will consider it. Parehong gitataw nilang Osmeña Ugo nga wala sila nakisakay sa issue sa kamatayon ni Cheng. Apan igo lang silang mihimo og lakang aron dili na mausban pa ngadto sa laing tao. Samtang gihangyo ni Osmeña ang publiko nga tabangan sila sa padayong investigasyon bahin sa kamatayon si negosyanteng si Cheng. Pinagi kini sa paghatag og dugang pang impormasyon bahin sa binuatan sa suspect nga si Sean Andrew Pajarillo nga magkatabang sa nagpadayong background checking. We see that people like this are not in our streets. No? So that's why I'm asking for any information of the public. If they can give us information regarding this person being involved in other similar types of situation or anyone else for that matter. Gian Navarro, CCTN News. PayPal nunsyo sa Pilipinas mitambag sa mga managpares nga mas maayong manimba karong Valentine's Day. Samtang adunay love advice si Cebu Archbishop Alberto Uy alang sa mga batanong nagpangita pa sa ilang tinuod nga gugma. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Valentine's Day na og mga adlaw maong adunay tambag
ang opisyal gikan sa Vatican dinhi sa Pilipinas alang sa mga nagpangita unsay mas maayo nga activity. Giawag ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown ang mga manag-uyab nga mas mayong mag-date sa simbahan pinagi sa pagtambong sa Santos nga misa. Sa ka radio interview, nakita ni Brown nga mas mayong himuong tradisyon ang pagpanimba atol sa kapistan ni Saint Valentine karong Pebrero 14. Kini aron himuong mas mainungdanon ug Diyos nun ang pagsaulog sa adlaw sa mga kasing-kasing. And there, as all you know, there is kind of a tradition of boys and girls to invite a boy invite a girl to go to Simbang Gabi as like a date. Right. You know? Which is kind of nice. I like that idea. So I think I can say the same thing for Valentine's Day. I think if you're a Catholic boy who's interested in a Catholic girl, maybe invite her to come go to Mass with you on this coming Saturday on Valentine's Day. And then go out for lunch together. Sa survey gikan sa social weather stations, ana sa 46% sa mga Filipino adults ang nagmalipayo na sa ilang love life. Samtang anara sa 18% sa mga hamtong pa ang wala pa'y hinigugmang nagpabati kanila. Kung nalakip ka mo sa 18%, ato nitambag si Cebu Archbishop Alberto Uy alang sa mga nagpagita pa og tinuod nga gugma. Pinagi siyang Facebook page nga may sa magbalantay, nakita ni Uy nga mas maayong nakahuman sa pag-eskwela ang tao una pa seryosohon ang panag-uyab. Nakita sa asobispo nga masamok ang pagtuon ilabi na sa mga batanon sa higayong mopasulabi na ang gibati siyang kasing-kasing gikan sa pagkadayon sa iyang uyab hangtod nga sila magkabuwag na. Dugang pa ni Uy nga kung mahuman na sa pag-eskwela ang tao, mamahimong mas matured na ang tao sa mga gipanghimong desisyon sa higayong mulihok na kung unsa man ang nagpapitik sa iyang kasing-kasing. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, gihangyo ni Konsyal Winston Pipito si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ipadali ang paghuman sa Cebu Bus Rapid Transit nga proyekto. Gipadangat kini pinagi sa iyang suwat hangyo ngadto sa presidente sa tinguha nga mahuman ang mao nga proyekto. Matod sa nangulo sa Committee on Transportation sa Konseho nga si Pipito nga uyo na ang katawhan sa Mega Infrastructure Project human sa kapin usa ka dekada nga pagpaabot. Nakita niya nga mosamot ang kabugat sa trapiko kung i-oktaba na usab ang deadline sa iyang katukuran. Sa higayon nga matuman kini inubanan sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno, mahimong sayo na lang unya ang pagbiyahe sa publiko matag adlaw. I'm really worried nga ang atong transportation magka-problema jud dako. Muna siya maka-stop sa growth sa atoang economy unya maka ang growth po sa atong mga paglambo sa atong mga katawhan po. Mosunod, oras sa mga traffic light dinha sa dakbayan sa Mandaue, giplanuhan nga usbon. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Balik sa ato mga balita, Traffic Enforcement Agency of Mandawi gusto nga i-adjust ang oras sa mga traffic light diha sa ilang syudad. Mupaygayon og traffic count study aron masusi ang gidaghanon sa mga sakyanan nga moagi sa kalsada. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa kapin 20 ang intersection sa syudad sa Mandawi nga adunay mga traffic lights. Ang oras sa maong mga traffic light ang gustong i-adjust sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Gipasabot nga gikinahanglan ang pag-adjust tungod nagkadaghan ang nagbiyahing mga sakyanan sa kadalanan. I-adjust ang oras sa traffic lights depende sa gidaghanon sa mga sakyanan nga moagi sa usa ka intersection. Dili absolute. Posible ma-add ang kuan ang ato ang present time kanang timer karon posible pud ma-deducted no ma-shorten kay it will all depend no sa volume sa vehicle nga mo pass through the intersection. Sa dili pa i-adjust, mupahigayon una og traffic count study ang team aron masuta kung pila ang estimate sa gidaghanon sa sakyanan nga moagi sa nagkadayang kadalanan matag adlaw. Kanang inyong nakita nga timer dili na siya absolute sa in a whole day no. Naa siya oras nga ingon ani lang siya kini kay syempre iya man ang tan-awon kung kuan ba kung kanang ang volume gani kay lahi biya ang volume of vehicles during peak hours nya ining udto nay mga oras ngayon ana nya lahi sa ning sa Sabado sa Domingo so definitely kung Domingo ang volume of sakyanan nato is gamay raman so ginagmay ra sa na ang ato ang i-allocate ana nga timer. I-endorso ang plano ngadto sa traffic board alang sa approval. Gibanabanang moabot sa 3 ka buwan ang paghahimuon nga traffic study. Uwahing gi-adjust ang traffic lights miaging tuig. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagpabangon sa Danau City human maigo sa bagyong Tino sa miaging tuig padayong tutukan sa LGU. Apilan niini ang pag-agni sa mga investor nga mobuo og puhunan sa syudad. Ang kasayuran nato ni Gian Navarro. Gitinguha karon sa Danau City Government nga himuong Smart Commercial Center ang syudad. Isip kabayan sa pagpabangon gikan sa nang aging mga katalagman sa manalang sa bagyong Tino sa miaging tuig. Ato sa Danau City Investments Forum nga gihimo sa Capital Social Hall. Kipakita sa mga opisyal pinanguluhan ni Mayor Ramon Nito Durano nga andam ang syudad nga mopasulod sa mga buot mamuhunan. Gipakita sa mga kalihukan ang mga panglantaw sa Danau City LGU ning tuiga. Kini mao ang mga infrastrukturang kaya makasugakod sa matag baha, bagyo ug uban pa. Digitalization sa serbisyo ug sustainability alang sa kalikupan. Matod ni Mayor Durano nga human sa bagyong Tino, mas mapangandaman nila ang sunod pang mga katalagman aron dili na masubli ang nasinating krisis. So kana daghang kayo hopefully gyud nga mo makabot gyud namo ang among pangandoy nga makahatag og dungag trabaho sa taga Danau. Iugatan usab sa mayor ang paghatag og priority ngadto sa mga nagubang infrastruktura human sa bagyo sa miaging tuig sama na lang sa mga flood control. Maong gihangyo niya ang Department of Public Works and Highways nga likayan una ang mga karsada ug ubang infrastrukturang ana pa sa maayong kondisyon. So nagpadala og suwat sa Office of the President. I'm very thankful nakadawat ko og suwat nga gi-endorse sa Office of the President dito ni Secretary Dizon. So karon naghuwat na lang ko sa ilang coordination. Isgutan ang pagpalambo karon sa ekonomiya, mas gidagad sa syudad ang komersyo gikan sa naandang industrial sites. Samtang dili nila kalimtan ang pagpalambo pa sa turismo pinagi sa mga bag-ong ikadalit nga laaganan nga makatabang matud pa sa pagpalambo sa dakbayan. This is my guarantee to the people of Danau and to the private sector. The local government unit shall stand firmly and assert over the destiny of our beloved city. We shall demand our place in the table and let our voices be heard in the policy making. Gian Navarro, CCTN News. Mayor Cindy Chan ni sugyot og mga lakang ngadto sa Regional Development Council 7 aron masolusyonan ang problema sa solid waste management diha sa rehiyon. Usa na niini ang pagtukod og Regional Integrated Solid Waste Management Facility. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca.
Gipahigayon kagahapong adlaw ang Joint Executive Committee and Advisory Committee consultation meeting sa Regional Development Council 7. Pinanguluhan kini ni RDC 7 Chairperson Governor Pamela Baricuatro. Usa sa nitambong sa mong panagtigo mao si Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan ug nisugyot ngadto sa council og pipila ka mga lakang aron masolusyonan ang problema sa basura sa rehiyon. Ilabi na paghuman sa trash slide sa Binaliw Landfill kun diin ang Tri-Cities nangita og malungtarong solusyon sa ilang mga basura. Nakita ni Mayor Chan ang panginahanglanon nga magtukod og Regional Integrated Solid Waste Management Facility, pagpahigayon og feasibility study kabahin sa waste energy solutions, pagdevelop og shared sanitary landfill ug pagpalig-on sa inter-LGU waste diversion program. Matod sa mayor nga matag LGU adunay tagsa-tagsa ka mga lakang aron masolusyonan ang problema sa basura sa ilang mga lugar. Apan para kaniya, mahinungdanon nga province-wide approach ang pagpangita og solusyon ug maghiusa ang mga LGUs. Kini tungod kisigon pa ni Mayor Chan nga ang problema sa solid waste management dili na lang problema sa mga LGUs, apan lakip na usab ang rehiyon maong kinahanglan na og malungtarong solusyon pinaagi sa pagtinabangay. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nagpadayon ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection batok sa mga personnel o opisyal nga nalambigit sa pagbaligya og overpriced fire extinguishers sa mga commercial establishments. Matod ni Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quan Chu, Deputy Chief for Operations sa BFP, nga base sa ilang report, usa ka porsyento ra sa kinatibuk-ang populasyon sa BFP ang nalambigit ni ini mao nga nagpadayon ang ilang pagpanglimpyo sa ilang buhatan. Dugang niya nga gimanduan na usab sa Chief BFP ang mga regional offices nga kinahanglang musunod sa guidelines kung magpahigayon og fire safety inspection. Wala hinuon mitugan si Quan Chu kung aduna bay mga personnel dinhi sa Rehiyon 7 nga lakip sa gisusi. Tuloy-tuloy naman po yung monitoring, tuloy-tuloy po yung direktiba, tuloy-tuloy din po yung pagbabago na ginagawa. And the cleansing is indeed very very surprising kasi nga lahat talaga for the entire almost 40,000 men and women of BFP nagsumika. Pero itong 1% na to, it will result to yun bang for the rest of the men and women of the fire service ay masasira lang dito sa 1% na to, kaya pinagsikapan natin. Dili tugot ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga maningil ang private developer og market fees ngadto sa mga manindahay sa carbon public market. Kini ang gipasalig niya ngadto sa mga mamaligyaay atol sa ilang dialogo sa barangay Sawang Kaliro. Gikasagmuyo sa mga apektadong ang posibleng pagpaburot sa market fees ngadto sa Cebu 2 World Corporation. Sa higayon nga ipatuman kini karong Marso 1. Apan wa kini nauyunan ni Archibald tungod kay wa man usab kini nakabutang sa kasamtangang kasabutan. Dugang pa niya nga alang kini sa ikaayo sa mga manindahay sa carbon public market taliwa sa nagpadayong modernisasyon ni ini. Iduso ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga priority projects nga andam ipatuman sa Central Visayas aron mapunduhan sa nasudnong kagamahanan. Nasabutan kini ato sa Executive ug Advisory Committee meeting sa Regional Development Council 7 nga gitambungan sa ubang mga opisyal sa lokal nga kagamahanan ug ahensya sa gobyerno. Matod ni Baricuatro nga pinaagi sa gihimong lakang mapaimuslan sa katawhan ang mga programa sa gobyerno ngadto sa lokalidad. Gikan sa dulan sa usa ka libo ka mga proyekto gikuhaan kini sa RDC 7 ngadto sa 60 sa tinguha nga makadawat og igong pondo gikan sa gobyerno. Kabahin kini sa hinay-hinay nga pagpangandam alang sa idusong national budget nga gamiton karong tuig 2027. Matod sa RDC 7 chairperson nga si Baricuatro nga pinaagi sa gihimong diskarte makabot sa Central Visayas ang gipangayong suporta gikan sa kagamhanan. Mosunod, top drug personality sa bangka Lapu-Lapu na sikop sa buy-bust operation. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita na ginigatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asay tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung
Ano pa? Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangitbit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, nasikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu City ang usa ka top drug personality atol sa buy-bust operation pasado alas 3 kaganinang kadlawon sa sitio Pool, Barangay Bangkal sa mao nga syudad. Ang suspek giila nga si alias Volter, 36 anyos, residente sa naasoyng lugar. Nakuhaan kini og 11 ka pakete sa gidudahang shabu nga nitimbang og 53.65 gramos nga mobalor og 364,000 pesos. Lakip usab sa nasakmit ang caliber 22 revolver nga way serial number ug upat ka mga bala. Gitanggong na karon sa Lapu-Lapu City Custodial Facility ang dinakpan o pasakaan kinig kaso. Nag-atubang og kasong graft ang kanhi Cebu City Police Director human gisugo ang 51 ka mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7 sa pagpatukod sa pribadong building sa Dakbayan. Gikasuhan sa Ombudsman si Police Colonel Hector Grijaldo Jr. Human gipasangin lang ni gamit sa katungdanan aron matukod ang maong estruktura ni adtong Agosto 2019. Matod sa reklamo nga giingong gitukod ang maong building sa sitio Cantipla, Barangay Tabunan, syudad sa Sugbo. Ato sa hearing kagahapon, gibutyag sa witness gikan sa prosecution nga wala siya'y nadunggang mando gikan ni Grijaldo bahin sa gihimong building human silang inspeksyon. Panaybawan na niya gikan sa mga kaubang pulis sa construction site ang maong kamanduan. May namdumang usa si Grijaldo sa mga gipasangin lang na nambigit sa pagpatuman sa dugoong war on drugs sa Administrasyong Duterte. Kaniadto diin iya kining gihimakak. Mo kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales, Santo Lunes Pon sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47.